Alright, kamusta? Meron tayong panonorin ngayon na videos mula kay Sa Iyong Araw. Panonorin natin kung sino-sino yung mga cities na nag-declared ng persona non grata kay Pura Luca Vega. Tara, panonorin natin. Declaring Filipino drag queen Pura Luca Vega as persona non grata for offending religious feelings. Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang patungkol sa hindi matapos-tapos na issue kay Pura Luca Vega dahil hanggang ngayon ay patuloy siyang pinarurusahan. Ano nga ba ang nangyayari kay Pura Luca Vega ngayon at ano ang update patungkol sa mga consequences na kanyang ginawa? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Hindi naman na siguro langit sa inyo mga kaibigan ang nangyari dito sa taon na to kay Pura Luca Vega. Hindi lang naman siguro ako yung sobrang na-disappoint, sobrang dami siguro dahil sa kawalang respeto, brutal na pambabastos sa ating mga kapwa Katoliko. Hindi naman sa nagmamarunong tayo, pero para sa akin itong ginawa ng tao na to hindi sapat yung persona non grata lang siya. Kailangan patawan din siya ng higit pa sa isang kriminal. Kasi kung hindi natin ginawa yan, kung hindi natin gagawin yan, maraming pang gagaya sa kanya kasi kita nila ay ganyan lang pala yung penalties, sige go lang din sa akin. Kasi yung iba kasi niyan, sige lang sila ng sige. Basta makagawa lang sila ng maaring ikapasikat nila, kung ano ng mga content creator para lang sumikat sila, mag-viral sila. Pero hindi nila iniisip kung tama pa ba ang ginagawa nila, kung ito ba ay magiging okay sa karamihan. Pero sobra nakaka-disappoint talaga. Kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Inireport ng Manila Bulletin kamakailan lamang na ang Manila City Council ay dineklara na si Pura Luca Vega bilang isang persona non grata sa lugar na pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas, ang Manila City. Ika pa dito mga kaibigan, sa Manila Bulletin, ang Filipino drag artist na si Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pahente ay inihayag na persona non grata sa lungsod ng Maynila noong Miyerkules, August 9. Ayon sa pamahalang lungsod, ang resolusyon ay pumasa ng pabor sa pamamagitan ng pag-aproba ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila noong Martes, August 8. Ang deklarasyon ay bilang tugon sa isang video kung saan siya ay nag-perform ng isang remix ng Ama Namin sa harap ng nag-cheer na karamihan sa isang lokal na bar habang suot ang isang kasuotang ma-inspirasyon mula sa itim na Nazareno. Ang video ay naging viral sa social media at tinanggap ng mga kritisismo mula sa mga Katoliko at mga lider ng relihiyon na kinondena ang kilos bilang pang-alipusta. Talagang kukondenahin ng Katoliko yan kasi ginaya niya yung itsura ng Poong Nazareno, ginaya niya yung pananamit, kaso nga lang yung kilos niya, yung mga galawan niya, kabastos-bastos talaga. Kawalang respeto sa relihiyong Katoliko. Kaya ay nako, hindi ko na alam. Wala akong masabi sa Ang pagiging persona non grata ay nangangulugang si Vega ay hindi na malugod na tinatanggap sa Maynila. Si Ricardo Bo. Kaya nga tama nga sinabi ko hindi sapat ang persona non grata na ipataw sa kanya. Dapat talaga kasuhan din siya.
kasuhan ng higit pa sa isang kriminal. Tsaka isa pa, para sa akin, hindi lang dapat dito sa Maynila o sa mga ibang cities pa dapat sa persona non grata, kundi buong Pilipinas. Para sa akin Hoy, lang. isip, konsehal ng ikalimang distrito at pangunahing may akda ng resolusyon ay nagpahayag na ang aksyon ng drug artist ay walang pagsaalang-alang at hindi marerespeto. Ika pa, Drug artist? Anong klaseng drug? Drug artist, di ba? Lakas pala ng tama na ito eh. niisip, ito pong taong ito ay walang habas at di man lang pinag-isipan ang kanyang ginawa. Isang kalapastanganan po ang kanyang ginawang palabas. Hindi po dapat itong palagpasin kasi pag pinalagpas natin ito, baka maparisan po ito. Kailangan na po natin gumawa ng aksyon. Ito pa ang sabi ni Ricardo Isip. Nagtayo ng kanilang suporta sa resolusyon ang ibang mga miyembro ng konseho. Si Ruben, Dr. J. Buenaventura, konsehal ng ikalawang distrito, sa kanyang talumpati bilang sponsor ay sinabi na kulang sa respeto sa sarili si Vega. Ikapan konsehal Ruben Buenaventura, kung gusto mo makatanggap ng respeto, Yun nga eh. Kung gusto mong makatanggap ng respeto, respetuhin mo ang sarili mo. So, ito sa akin, kung gusto mong respetuhin ka, ang respeto ng mamamayang tao ay hindi hinihingi yan. Ibinibigay yan kung ikaw ba ay karapat dapat talaga pagbigyan ng respeto, di ba? Kaso tong ginawa mo, ewan ko lang mo talaga. ang sarili mo. Si JB Hizon, konsehal ng ikalimang distrito, ay ipinaliwanag ang kahalagaan ng itim na Nazareno sa lungsod ng Maynila. Sinabi niya na ang Quiapo, Maynila ay ang puok kung saan taon-taon ininaraos ang kapistahan ng itim na Nazareno na kilala rin bilang translasyon. Binigyan din rin ni Hizon na hindi dapat gamitin ang kalayaan ng pananalita upang mag-insulto ng relihiyosong paniniwala. Ang Maynila ay ika-4 na lokal na pamahalaan na nagdedeklara ng drug artist bilang persona non grata matapos ang lungsod ng General Santos sa South Cotabato, Florida Blanca sa Pampanga at Toboso sa Negros Occidental. Kung ating mapapansin mga kaibigan, tila baga wala nang mapupuntahan si Pura Luca Vega dahil sinasabi ng mga netizens bakit daw hindi gawing persona non grata si Pura Luca Vega sa buong bansa. At talaga namang ito ang consequence ng ginawa ni Pura Luca Vega dahil sa kanyang pag-insulto sa ating Panginoong Diyos. Tsaka ito pa guys nung nalaman niya na binabatikos na siya, binabash na siya, alam niyo ba, pumalag pa daw yan eh. Kumbaga parang hindi daw natin alam kung ano yung dahilan bakit daw niya ginawa yun. So ano yung hindi natin alam, 'di ba? Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos mga kaibigan ay punong-puno ng kapatawaran sa Kanya. Mateo 9 verse 13, humayo kayo Tama. at unawain ang kalugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Mga kaibigan, lahat tayo ay makasalanan. Kaya lahat tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos, sapagkat nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng pagtalikod sa ating mga kasalanan upang masumpungan natin ang tunay na kaligayahan na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. At nawa dinadalangin ko kay Pura Luca Vega na masilayan niya ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong Tama naman yun. Tama naman yun. Kasi kahit na sobrang sama mo dito sa mundong ito, ang Diyos ay walang sawang nagpapatawad sa'yo. Kung feeling mo ang layo-layo mo sa Panginoon, nagkakamali ka. Ikaw ang lumalayo sa Diyos. Tsaka isa pa, ang mga tao kasi ngayon talaga sobra ang kalayaan ginagawa. Sobrang kalayaan. Hindi na nila iniisip kung ito ba ay tama o hindi.
kung sila ba ay makakasakit ng ibang relihiyon o mga tao, hindi nila naisip yan. Sobrang kalayaan. Kaya sana magbigay ang ating gobyerno ng nararapat talaga na parusa para sa taong ito. Kasi para hindi na pamarisan, para yung mga nagbabalak dyan, hindi na nila gawin, di ba? Yung panonood, tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pag-aalaga niyo po sa amin, sa pagbibigay sa aming Panginoon ng mga chances na bagaman kami Panginoon ay nalugmok sa kasalanan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kayo po ang Diyos na nakakaalam kung ano po ang mas nakakabuti sa amin. Salamat Panginoon dahil gaano man kalala ang aming mga kasalanan ay tinatanggap niyo pa rin po kami bilang inyong mga anak. Salamat Panginoon at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. So yun guys, napanood natin kung sino-sino yung mga cities na nag-persona non grata dun sa Pura Luca Vega na yan. Pero para sa akin, hindi sapat yung cities lang ang mag-persona non grata. Dapat buong Pilipinas, tapos bukod doon patawan siya ng higit pa sa kriminal. Isang kaso na higit pa sa kriminal. Hindi na niya nirespeto ang ibang relihiyon, hindi na niya respeto ang mga tao, at higit sa lahat ang pambabastos niya sa Panginoong Jesucristo. Hindi ko naman sinasabi na yung itsura niya, yung attire niya is parang si Jesus Christ. Pero mali pa rin kasi pinipiling niya na siya. Pinipiling niya na siya si Jesus Christ. Yun ang isa, yun ang sobrang kasalanan talaga sa Panginoon. 'Di ba? Gagawa ka na lang din naman ng content, huwag ka nang mamerwisyo ng iba. Kaya good luck na lang sa kanya at sa spirit niya. Sana walang masamang mangyari sa'yo. Sana maumpog ka para malaman mo kung ano yung ginagawa mo, di ba? So yun guys, salamat sa panonood. At kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na rin po. At pakipit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa ating mga videos pa na ating i-upload. At saka salamat sa videos na ito mula kay sa iyong araw, idol. Thank you. At saka salamat.